Miss Velma, kayo po ang nanay ni Colleen Cruz, di ba? Ma'am, ano pong masasabi niyo sa pagkakatakip sa anak niyo? Hindi dapat ako. Wala akong dapat sabihin. Please. Paraanin niyo kami. Mabayaan niyo na siya. I'm sure nandito sila ng asawa ko para dalawin ang suspect. Mabuti pa kayo. May nadadalaw na anak. Buhay na buhay. Samantalang ako, wala na. Namatay nang dahil sa kademonyohan ng anak mo. Hindi ko alam kung anong larong ginagawa mo, Hazel. Pinatawag mo talaga itong mga reporters na to. Para ano? Para pagpiyastahan ng anak ko. Elma, huwag ka naman ganyan sa kanila. Huwag kang praning. Nandito sila para gawin ang trabaho nila. Trabaho nilang mag-report. Pipigilan ko ba sila? O baka nahihiya ka, malaman ng buong mundo na pinatay ng anak mo, anak ko. Velma, huwag mo nang patulan. Manuel naman, kung makapagsalita ka, parang si Hazel pa yung may kasalanan, ah. For the record, hindi pinatay ni Colleen si Jessica. Nadala na sa korte yung kaso. Bakit hindi lang natin hintayin kung ano yung magiging desisyon? Hindi yung judgmental ka at nagkakalat ka ng maling opinyon. Judgmental. Judgmental na ang basihan ko yung history nila. Ilang beses bang inaaway-away, sinasaktan ni Colleen ng anak ko? Akala mo ba hindi ko alam? Kung gaano kasalbahe si Colleen kay Jessica? Nakipag-ayos na nga, di ba? Nung mangyari yung aksidente. Naniwala ka naman. Sinabi niya lang yun para makalusot siya. Para hindi niya panagutan yung pagkamatay ni Jessica. Hazel, pwede ba tumigil ka na? Walang dagdagan yung pagdurusan ni Colleen. Nakakulong na nga yung bata eh. Sisirain pa yung reputasyon sa ibang tao. Hindi perfect ang anak ko. Nagkakamali siya. Pero hindi sapat yun para siraan siya ng mga tao. Tapos ibabash siya online? Dahil sa mga ginagawa ninyo. Iisipin ko pa ba yung feelings ng anak mo? Paano ko? Alam mo ba kung gaano kasakit para sa isang ina? Yung mamatayan ng anak. Yung gigising ka isang umaga. Akala ko, makakasama ko pa yung anak ko. Pero marirealize ko, wala na. Wala na, hindi na mangyayari. Kasi patay na siya. Alam mo rin ba kung gaano kasakit ang mapagbintangan ang anak? Palagi ako nag-aalala para kay Colleen. Kung anong nararamdaman niya. Kung matino pa bang mag-isip. Kung sasaktan niya yung sarili niya. Alam mo ba, para mong pinapatay ang anak ko sa ginagawa mo, Hazel. Kulang na kulang pa ang habang buhay ng pagkakakulong. Ang dapat sa kanya, death penalty. Dapat mamatay na siya. O sana, mamatay na talaga siya. Walang iya ka. Napakasama mo talaga. Demonyo ka. Pamiganon mo, nakitayop ka! Yung babae yan! Yan ang may kasalanan. Nakita niyo naman, una siyang nanakit. Ako nga dito ang biktima. Ako pa pinapalabas mo may kasalanan. Nakita niyo naman, di ba? Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Siya unang nanakit sa akin. Kasi itong si Miss Velma yung unang nanampal eh. What's the reason? Para mag-explain ako. Kung buo na rin naman ang isip ninyo na maniwala sa sinungaling na to. Let the court decide kung sino sa atin nagsisinungaling. Kung ako sa'yo, kesa inaaway mo ko, ihanda mo sarili mo. Dahil si Colleen, hindi na siya makakalaya. Mabubulok siya sa kulungan. Doon na siya tatanda at doon na siya mamamatay. Cruz, may gustong makipag-usap sa'yo. Sina nanay at tatay po ba? Hindi. Kung yung Hazel po na yon, wag na lang.
Colleen? If I may call you Colleen, I'm Jiro Gomez, reporter from PNTV 42. Pwede ka ba ma-interview? Ayoko po. You can tell your side of the story. Ayoko nga po eh. Pinagbawalan ako ng attorney ko na magkwento kahit na kanino. Pero chance mo na to para malinis ang pangalan mo. Ayoko nga sabi. Pwede ba tigilan mo na si Colleen? Hindi mo na respeto ang dignidad niya. Pati na rin ang right niya sa privacy. Tito Noah? Colleen, anak. Kamusta ka? Nandito na ako, anak. Nandito na ako. Hindi po ako makapaniwalang nandito kayo, Tito Noah. Ilang taon, anak. Hindi mo ultang kung mangyari sa'yo. Hindi kong pigilin yung sarili ko na hindi ka kamustahin, anak. Hindi po ako okay dito, Tito. Naninibago po ako. First time ko pong malayo sa pamilya ko. Tito, wala po akong kasalanan eh. Pinagbibintangan po ako ni Hazel pero hindi po totoo yun. Hindi ko po yun magagawa sa kapatid ko. I know, anak. I know. I might not know all the details. Pero naniniwala ako na inosente ka, anak. Naniniwala ako. Thank you po, Tito, ha? Kapag may nag-encourage po sa akin ng ganyan, nabubuhayin po ako ng loob kahit unti. I'm just glad to see you again. Thankful din po ako na nandito kayo. Tibayan mo naman loob mo, anak. Nandito ako, okay? Sir, saglit lang po. Baka pwedeng 5 minutes pa. Ngayon na lang po kasi kami ulit nagkausap ng Tito Noah ko eh. Ilatid ko lang sila. Sige. Colleen, this is Arjun, my executive assistant. Attorney Artemio Vital, my lawyer. Siya naman yung tutulungan natin, si Colleen. Attorney, any news? Nakipag-coordinate ako with Attorney Ivan for the application for bail. Buti na lang kakilala mo ang executive judge kaya napapast track niya sa presiding judge. Nakumbinsi namin sila that this is a special case so we're working on the paperwork even as we speak. Alam mo yun, anak. Makakalabas ka na. Nakakalabas na po ako? Ngayong araw? Yes. Within a day. Thank you po, attorney. Kay Noah ka dapat magpasalamat. He acted so quickly para mapabilis ang paglabas mo. Thank you po, Tito. Thank you po. Out of reach pa rin si Attorney Yeban. Nay, baka busy siya mag-asikaso ng pangpiyansa ni Bunso. Eh kung i-message mo na lang, sabihin mo papunta na tayong presinto, doon na lang tayo magkita. Sige. Oo nga. Umalis na tayo. Baka malate din kasi tayo eh. Baka isipin ni Bunso. O, sige ka na. Ay, Colleen! Colleen! Ate Tita! Kamusta ka? Ay, Colleen, I miss you. Halika, halika! Ate! Ate, si Bunso andito! Colleen! Si Bunso andito! Colleen? Colleen! Ate. Paano ka nakalabas? Paano ka nakauwi? Bunso! Nangyari.
Buti na lang dumating po si Tito Noah. Kaya yun, tinigilan na ako ng reporter. And hindi na po ako kinulit. Tsaka best thing ever, tinulungan niya po ako makalabas. Nakausap ko nga si Attorney Evan. Asikasuhin na sana niya yung piyansa dahil kakaresume lang ng office nila. Tapos tinawagan siya ng abogado mo. Inayos mo na daw. May kakilala kami kasi sa office ni Executive Judge. Napakiusapan naman namin ni Attorney Vital. Thank you, Noah. Maraming salamat sa iyo. Walang ano man yun, Felma. Thank you talaga, Tito Noah. Hindi mo lang alam, si Nanay hindi na makatulog sa sobrang pag-aalala. Actually, tayong lahat. Worried na worried tayo kay Colleen eh. Tito, buti na lang talaga nandito ka sa Manila. Galing ng timing. Actually, I was attending a business conference. I was about to board the plane. Eh, nung nabalitaan ko yung kay Colleen, naisip ko lang na baka may maitulong ako. Meron po talaga. Meron naman talaga, meron. Galing yan. Ay, Sarah. Tay, okay lang po kayo? Oh, Ate, bakit? Ha? Wala. Sige, kain ka lang. Noah, maraming salamat sa tulong mo kay Colleen, ha? Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob yun. malaya, Manuel. I'm just glad to be at help to my daughter. What I mean is, sa mga taong itinuring kong pamilya. Tito Noah, gusto niyo itry itong sinigang ni Ate Lidang? Specialty na to eh. Sige ba, mukhang masarap eh. Yes. Sige. Thank you. As I have said, ang gagawin lang sa arraignment is to verify you, Colleen, as the accused. At yung mga kasong isasampa laban sa inyo. Okay? Colleen, anak. Tay, Nay, natatakot po ako. Parang hindi ko po ata kaya to. Anak, sasamahan ka namin sa loob para suportahan ka. Sama-sama tayong haharap sa judge, anak. Anak, kaya mo to, ha? Pinapanood ka ni Jessica. Isipin mo, gagawin mo to para sa kanya. O, di ba hindi magugustuhan ni Jessica pag nakita niya na pinanghihinaan ka ng loob? Basta bunso tandaan mo, wala kang kasalanan. Sabihin mo lang kung ano yung totoo. Sa bunso, isipin mo yung mga plano niyo ni Jessica. Matutupad mo lang yun kapag malaya ka. Dito lang kami, Colleen. Kayang-kaya mo yan, inaanak. Sabi ko pa, nakasalina kong Gabriela sila! Yan ka na naman ng menta ka na naman. Tito Noah? Salamat. Oh, anak. Baka makatulong sa'yo yan. Tito, thank you. Noah, anong ginagawa mo dito? Katulad ng ginagawa niyo. Giving my full support to Colleen. Anak, okay ka na? Thank you po, Tito Noah, ha? Thank you po for coming. Colleen, you can do this. We are all here for you. Hindi ka namin iiwan, anak. Okay?
Attorney Yeban. Mr. Salvador, it's good to see you again. Good to see you also. Do everything to win this case, okay? Definitely, sir. So, paano? Let's go inside. Yun na. All rise. RTC Branch of 17 is now in session. Honorable Judge Brian Feliciano, preside. Silence is enjoined. Read the case. For arraignment, criminal case number 2025-828, People of the Philippines versus Colleen Ruiz Cruz for the crime of murder under Article 248 of the Revised Penal Code. Appearances. For the people. Your Honor, I respectfully appearing as the private prosecutor, Attorney Nico Salazar. Good morning, Your Honor. Attorney Butch Yeban, representing the accused. Are you ready for the arraignment? Yes, Yes, Your Honor. Where's the accused? Yes, Your Honor. She's here. It's okay. The undersigned city prosecutor accuses Colleen Ruiz Cruz of the crime of murder, defined and penalized under Article 428 of the Revised Penal Code, committed as follows. That on or about November 3rd, 2025, in the city of Quezon Metro, Manila, Philippines, a place within the jurisdiction of this honorable court, the above named accused, by means of treachery, when intent to kill, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously push Jessica Cruz towards an incoming vehicle, thereby hitting the latter, which caused her death. Contrary to law, how do you plead? Naiintindihan mo ba ang isinasakdal sa'yo, Miss Cruz? Opo, Your Honor. At ano ang sagot mo sa paratang? Not guilty, Your Honor. Hayop ka! Napakasinungaling mo! Anong not guilty? Ha? Ikaw ang pumatay sa anak ko, pinatay mo yung anak ko! Anong sinasabi? Aminin mo na! Huwag po kayo maniwala sa kanya, Your Honor. Wala po akong kasalanan. Order! Order in the court! This is not yet the trial. This proceeding is not the proper forum for testimony. I'm instructing everyone to maintain decorum in this court. Please schedule with the pretrial.